So ayun, part 6 na tayo ng ating may passive income series. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay masasabi kong pinakamalaking passive income source ko sa ngayon, pero ito rin ang pinakamataas ang risk. Kaya I highly recommend na huwag nyo nang subukan ito. Ayoko na nga sanang i-share pa ito, pero nakapagbitaw na ako ng salita sa mga dati pang nagre-request tungkol dito. And sinabi ko na rin sa inyo na ipapakita ko ang lahat ng passive income ko. So without further ado, ito ay ang Axie Infinity. Ops, kalma lang. Alam ko na ang sasabihin ng iba sa inyo. Dead game na yan. Hinahype mo na naman ang Axie. Scam yan. At ang karamihan sa inyo ay iniisip na hindi naman passive income yan kasi maglalaro ka pa rin. Pero bago ang lahat, i-clear muna natin ang mga misconceptions. Dead game na yan. I can say na yes, considerably laos na ang game na ito. And I know, ma-offend dito ang mga taong naglalaro pa rin ng Axie. Pero that's the hard truth. Ang lahat ng games ay nalalaos. Actually, matagal na akong hindi naglalaro neto, pero tuloy-tuloy lang ang kita ko dito hanggang ngayon. Scam yan. Hindi, at matagal nang tapos ang usapan na yan kasi mismong commissioner na ng SEC ang nagsabing hindi ito illegal. Wala po silang lisensya for that. Pero Sec Martin, if I may, to be clear lang, we're not saying na illegal po sila just because hindi sila nag-register. And look at this, ang SLP and AXS na token ng Axie ay nasa GCash, Maya, and Coins.ph. BSP regulated ang mga yan. Hinahype mo na naman ang Axie. Isa yan sa fake news na pinapakalat ng mga nakalaban ko noon sa social media. Hindi porke naniniwala akong hindi ito scam, pinopromote ko na ito. Ang pinopromote ko dito noon ay ang subukang maging scholar dito. At the same time, dinidiscourage ko ang mga tao na mag-invest dito. Nilinaw ko lahat ng mga cons nito, including ang possibility na malaos ang game na ito at mawalan ng value ang SLP. Pag laos na, wala ng demand ng Axie, wala ng demand ng SLP. Hindi mo masasabi na kikita ka talaga dito eh. Maaring, let's say, okay, halimbawa, tinanggap ka nga ng isang manager, tapos biglang bumulusok naman pababa yung value ng SLP. Noong time na uso pa ito, naging scholar ako dito. Kasagsagan ng hype noon ng Axie. At noong bumagsak na ang value ng SLP, kasabay na bumagsak ang presyo ng mga Axie. At doon naman ako nag-decide bumili ng sarili kong mga Axies at ako naman ang kumuha ng mga scholars ko. Nag-manage ako ng 33 Axies hanggang sa dumating ang time na nagkatamara na at sumawa na lahat ng scholars ko. So paano ako kumikita dito? Gayong hindi na ako naglalaro neto. Kumikita ako sa dalawang paraan, staking and liquidity mining. Ano ba ito? Liquidity mining is a process in decentralized finance where users provide liquidity to decentralized exchanges or other DeFi platforms in exchange for rewards, typically in the form of tokens. Sa madaling salita, ipapagamit mo sa mismong exchange ang pair ng crypto mo. At sa kada transaction fees, bibigyan ka ng exchange ng percentage. So hanggat may nagtitrade ng crypto na ipapagamit mo sa exchange, tuloy-tuloy lang ang kita mo dyan. Yang staking hindi ko na i-explain, panoorin nyo na lang sa part 4. So basically, ini-stake ko lang lahat ng AXS ko at inilagay ko naman sa liquidity pool ang SLP ko at kumikita ako dito ng RON token. At yung RON naman na yan ay ibinabalik ko lang ulit sa liquidity pool hanggang sa lumaki na ng lumaki. At nung marami na ako naipon na RON and SLP, dito na ako bumabawas na mga ginagamit ko naman sa expenses ko sa bahay. Totoong bagsak na ang price ng SLP, pero ang mga SLP na yan, habang nasa liquidity pool ay patuloy akong binibigyan ng RON token. At ang RON naman ay nananatiling mataas pa rin ang value hanggang ngayon. Kasi kahit laos na yung mismong game ng Axie, may mga traders pa rin na patuloy na nagbabay and sell neto. Non-stop yan for 24 hours. And every second up to now, as you can see, tuwing ire-refresh ko, pataas lang ng pataas ang bilang niyan. Pero ops, teka lang, kung natetempt kayo ngayon dito, uulitin ko, huwag nyo nang subukan. Maaari kasing too late na. And anytime soon, baka biglang huminto na rin lang ang mga traders sa paggamit ng mga tokens na ito at mawawala na rin ang value ang mga yan. Sinusulit ko lang talaga hanggat meron pa. Nagkataon lang talaga na sinimulan ko na ito 2 years ago, kaya bukod sa naka-ROI na kami ng manager ko sa Axie, nagawa naming higit doble pa ang pera namin doing literally nothing. Pero pag wala na akong mapiga dito, ililipat ko na ulit ito sa iba pang investment. Hindi lang naman kasi Axie tokens ang pwede nyo ilagay sa liquidity pool. Marami pa kayong options. Yung mga cons neto ay halos similar din lang naman sa staking. So hindi ko na uulitin. At idagdag mo pa sa risk neto ay ang tinatawag na impermanent loss. Kung saan pwedeng mangyari na pataas nga ng pataas ang bilang ng holdings mo pero pababa naman ng pababa ang value neto. At kung isa ka sa may mga iniipit dyan na SLP kasi umaasa ka na tataas pa yan, mas okay pang ilagay nyo na lang sa liquidity pool kaysa ipitin nyo lang. Ito yung mga websites na ginagamit ko. I-screenshot nyo na lang just to be sure na hindi kayo madadali ng fake websites. At sa next episode natin, ipapakita ko naman sa inyo ang isa ko pang passive income kung saan medyo maganda-ganda rin ang kinikita ko dito, and the best part is, wala akong inilabas na puhunan. Sa ngayon,
bibitinin ko muna ulit kayo.